Ngayon dumako naman tayo sa revision and improvement. Nandito na tayo sa huling proseso ng phases and process of curriculum development. So ano nga ba itong revision and improvement? Kapag sinabi nating revision, ano yung mga kailangan baguhin? Sa improvement din, ganun. Ano yung kailangan patatagin? Kung alam mo na, nakitaan mo na yung curriculum ay kulang, kailangan pa natin ito dagdagan. At kung nakita naman natin na ito ay sobra, kailangan natin ito bawasan. Katulad na lamang sa pagpapatupad ng matatag curriculum, makikita natin na in-implement ito ng by year. So although lahat naman ng curriculum hindi naman to ini-implement all throughout the grade level. So by year yung pag-i-implement niyan. So for example, last year sa matatag curriculum na inumpisahan from the kinder to grade 1, grade 4, grade 7. And this year naman para sa grade 2, grade 5, and grade 8. So, unti-unti. At sa bawat unti-unting pag-i-implement doon, nakikita nila kung ano kailangan baguhin. For example, last year, in-implement nila, makikita nila, ito palang need baguhin. This year naman, ito pala need baguhin until ng pabago-bago. At ano nga ba yung nakita nila dito sa K-12? Sa K-12 curriculum, nakita nila na kailangan pa to dagdagan. Dagdagan lalo sa paglalagay ng mga peace competencies katulad ng social awareness, ng responsibility at pag-integrate muli ng makatao, makadiyos, makakalikasan at makabansa na unti-unti nang nawawala sa mga bawat estudyante. Kaya mahalaga at kailangan din mag-integrate ng 21st century skills na kinakailangan para maka-adapt sila sa pagbabago. At ayun, natuwa ba kayo sa ating paglalakbay? Ito na yung phases and process of curriculum development.